Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 446, Bundok Yandang. Yandang ay ang pangalan ng isang chain ng bundok sa hilagang kanluran ng Yangzhou City. Maraming maimpluwensyang grupo ang naninirahan sa loob ng tanikala ng bundok na ito. Sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa Yandan Mountain Chain, mayroong isang malawak at walang hangganang palasyo. Ang mayari ng palasyong iyon ay iginagalang at iginagalang ng lahat sa loob ng nakapalibot na daang kilometro. Ang palasyong iyon ay isang restricted area bagaman, ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok dito at kahit na maraming maharlika ay hindi nang ahas na subukang pumasok. Iyon ay dahil sa katotohanan na ang may-ari ng palasyo ay isang matandang lalaki na napakasama ng ugali. Espada ang espesyalidad ng matanda. Kapag galit siya, lalabas siya at sisirain ng isang maliit na bundok. May kapangyarihan siyang gawing abo ang mga bundok, hindi pa banggitin ng mga tao. Isa pa, ang matandang iyon ay may dalawang alagad, isang dalaga at isang binata. Pareho silang sobrang talino, kaya nilang makipag-head-to-head sa mas maliliit na maimpluwensyang grupo sa loob ng bansa ng mag-isa, napakalakas nila. Sa sandaling iyon, sa palasyo, mayroong isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya na lumulutang sa kapaligiran. Pagkatapos ay bumagsak ito sa kalangitan, na naging sanhi ng pagyanig ng hangin ng napakalakas na ang mga mabangis na hayop sa rehiyon ay nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon. Ang nakamamatay na enerhiya ay napakalakas at malakas na maaaring maging sanhi ng pagyanig ng kaluluwa ng isang tao. Boom! Muling sumabog ang nakamamatay na enerhiya nang lumitaw ang isang silweta sa kalangitan at pagkatapos ay damapo sa tuktok ng palasyo. Naglalabas siya ng mas matinding nakamamatay na enerhiya. Sa pagkakataong iyon, hindi man lang mukhang matanda ang matanda, mukha siyang halimaw. Sa likod ng matanda, may isang magandang babae. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng layuning pumatay. Pinatay ni Lin Fang ang kanyang kapwa disipulo, kinasusuklaman niya ito, kailangan nilang ipaghiganti ang pagkamatay ng kapwa niya disipulo. Hindi niya hinanap si Lin Fang dahil alam niyang wala siyang kapangyarihan para labanan siya. Sa halip, tumakbo siya araw at gabi hanggang sa bumalik siya sa Yandang Mountain, para masabi niya sa kanyang amo ang pagkamatay ni Ling Tian. Kung masangkot ang kanyang amo, walang alinlangan na ito na ang katapusan ni Lin Fang. Manatili ka rito, ako, si Ji Guang, ay kukunin ang kanyang ulo at ibabalik ito dito para makita ng lahat. Ipaghihiganti ko ang aking minamahal na alagad. Malamig na sabi ng matanda. Ang batang babae ay tumingin sa kanya sa isang kalmado at solemna na paraan habang tumatango, at pagkatapos ay sumagot siya. Oo, guro. Ang matanda ay naglabas ng purong tsina nagbasag ng mga bato sa ilalim ng kanyang mga tumalon siya sa hangin at nagsimulang tumakbo sa kalangitan, gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang lumipat sa langit, isang sinag ng espada ang lumitaw sa lambak at sumugod sa kanya. Natulala ito sa matanda. Hindi naman siya nagmadaling umalis at hinintay ang taong nauna sa kanya. Ito ay isang lalaki na tumingin sa paligid ng 30 taong gulang. Mukha siyang matalino at gwapo, matalim ang kilay niya na parang espada. Ang kanyang mga mata ay mga mata ng isang baliw na sisirain ang lahat gamit ang kanyang espada. Ang kanyang aura ay matulin at matalas, tulad ng isang mahusay na cultivator ng espada. Ji Guang. Sabi ng lalaki sa malamig na tono na ikinagulat ni Ji Guang na nanatiling nakatitig sa kanya. Sino ka? Tanong ni Ji Guang. Ang lalaki ay puno ng layuning pumatay, ngunit sa parehong oras, siya ay mukhang isang napakalakas na kalaban. Narinig ko na ikaw, Ji Guang, ay dalubhasa sa paggamit ng mga espada. Kapag hawak mo ang isang espada sa iyong mga kamay, ikaw ay naging isang mensahero ng kamatayan, lahat ng makakatagpo ng iyong espada ay ipinadala sa kanilang libingan. I think that we could learn from each other, let us compare notes. Sabi ng lalaki sa malamig na tono. Isang nakakatakot na lakas ng labanan ang lumitaw mula sa kanya, ang taong iyon ay hinahamon ng espada ni Ji Guang. Nakasimangot ang babaeng nasa likod ni Ji Guang. Ang lalaking iyon ay mga 30 taong gulang lamang at hinahamon niya ang kanyang Panginoon sa isang sword duel, napakayabang. Isang nakakatakot na sword energy ang lumabas sa katawan ng lalaki. Ang lakas ng espada na iyon ay napakatalim at ang pinaka-nakakatakot dito ay ang kawalan ng emosyon. Parang walang laman ang lahat ng kanyang emosyon. Na parang ang kanyang espada lang ang nasa mundo at lahat ng iba pa ay mga asong dayami. Zhu Guoqi. Nagulat si Ji Guang. Kahit na hindi pa niya nakita si Zhu Guoqi, sa Zuyu, bukod sa kanya, walang ibang may ganoong kalakas at walang emosyon na espada. Dalawang powerhouse ang nakikipaglaban gamit ang mga espada, pareho silang sikat na cultivator ng espada, ang isa ay si Ji Guang, ang isa ay si Zhu Guoqi. Naglabas din si Ji Guang ng nakakatakot na sword energy na tumakip sa kalangitan. Tila may milyon-milyong napakaliwanag na ilaw na kumikislap sa kalangitan. Ito ay nakasisilaw. Ang buong Yandang Mountain Chain ay naliwanagan ng kanyang sword energy. Sino ang lumalaban? Nakakatakot na sword energy. Ang mga tao mula sa tanikala ng bundok ay nagsimulang mapansin ang tanawin sa itaas nila. Lahat sila ay nagsimulang manginig sa ilalim ng presyon ng napakalakas na enerhiya ng espada. Ang lakas ng espadang iyon ay tiyak na mula sa espada ni Ji Guang. Nakapagtataka, may isa pang napakalakas na cultivator ng espada na lumalaban sa kanya. Sino ang malakas sapat na upang ihambing sa espada ni Ji Guang? Nagsimulang manginig ang babae sa likod ni Ji Guang. Anong nakakatakot na espada? Zhu Guoqi, dahil naparito ka upang lumaban, gamitin ang iyong buong lakas. Napuno ng hangin ang tunog ng paglabas ng espada at lumitaw ang isang espada sa kamay ng matanda, tila sinag ng liwanag. Isang dambuhalang sword spirit ang lumabas mula sa likod ni Ji Guang, ang espiritu ay naglalabas ng nakakagulat na sword energy.
Ako, si Zhu Guqing, ay hindi direktang gumamit ng aking espada sa loob ng 18 taon ngunit ngayon, sa harap ng isang kagalang-galang na matandang tulad mo, huhugutin ko ang aking espada. Mahinahong sabi ni Zhu Guqing. Isang simpleng, mukhang sword sheath ang lumitaw sa likod niya. Ito ay nanginginig ng matindi at ang tunog ng isang espada na nakalatag sa hangin. Hinugot ni Zhu Guqing ang isang pulang dugong walang emosyon na espada. Jiguang, tapos na ang buhay mo. Sabi ni Zhu Guqing na mukhang kalmado gaya ng dating ngunit ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ang dalawang hindi kapanipaniwalang cultivator ng espada ay maglalaban hanggang kamatayan, kung ang isa sa kanila ay maabot ang isa gamit ang kanilang espada, tiyak na papatayin nila ang isa pa. Isang tao lang ang aalis ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ni Jiguang. Walang nagsalita, habang ang dalawang sword energies ay nagsimulang gamulong sa kapaligiran at nagbanggaan sa isa't isa. Isang napakaliwanag na espada na chi at isang walang emosyon na espada na chi ang nagpapaliwanag sa kapaligiran sa kani-kanilang paraan. Biglang umihip ang hangin habang ang lakas ng espada ay tumaas sa kalangitan at bumagsak sa isa. Biglang nawala sa paningin ang dalawang silhouette. Ang pressure na inilabas ng sword energies ay matindi, lahat ng nasa ilalim ng pressure na iyon ay parang mapupunit sila. Napunit ang langit at napuno ng mga tunog ng pagpunit ang hangin. Sa isang iglap, muling lumitaw ang dalawang silhouette, isang napakaliwanag na espada na chi at isang walang emosyong espadang chi ang lumabas kasama nila. Parang lahat ng iba ay nawala sa paningin at ang dalawang espada na lang ang natitira sa ere. Ito ang paghaharap ng dalawang kamanghamanghang cultivator ng espada. Kung mas malakas ang isang cultivator ng espada, mas mapanganib at nakakatakot ang kanilang mga laban na panoorin. Bumalik ang dalawang mandirigma sa kanilang orihinal na posisyon. Tumingin si Jiguang kay Zhu Guqing at sinabi, "Para lamang ba ito sa pagsulong ng iyong espada?" Umiling si Zhu Guqing, matagal na siyang tumigil sa pagsunod sa landas ng espada. Nawala mo ang iyong minamahal na alagad at nais mong gamitin ang iyong espada para ipaghiganti siya. Gayunpaman, ang gusto mong saktan ay isang taong gagamitin ko ang aking espada para protektahan. Mahinahong sabi ni Zhu Guqing. Si Jiguang ay mukhang naiintindihan niya ang mas malalim na motibo sa likod ng mga aksyon ni Zhu Guqing. Naiintindihan ko. Bulong ni Jiguang. Nang walang anumang karagdagang paggalaw, ang tunog ng isang espada na tumatagos sa laman ay pumuno sa hangin. Isang bukal ng dugo ang sumambulat sa hangin at ang katawan ni Jiguang ay nahati sa dalawang bahagi. Napasigaw ang dalaga, natakot siya at nagsimulang manginig mula ulo hanggang paa. Wala nang lakas ang natitira sa kanyang katawan at ang kanyang mukha ay namutla na. Katsa. Boom. Ang palasyo sa tuktok ng bundok ay nagsimulang manginig at pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang malaking siwang sa gitna, na parang nahati sa dalawa. Ang liwanag ng araw ay maaari na ngayong dumaan sa malaking siwang. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Tumalikod si Zhu Guqing, ang kanyang katawan ay naging espada at tumagos siya sa kapaligiran habang siya ay gumagapang sa kalangitan. Nang mawala siya sa paningin, ilang patak ng dugo ang makikitang bumabagsak mula sa kanyang espada. Pagkaalis ni Zhu Guqing, ang batang babae ay naiwang mag-isa sa gitna ng walang laman na palasyo. Nagpatuloy siya sa pag-iyak sa buong gabi. Ang lahat ng ito ay masyadong nakakagulat para sa kanya. Nawalan ng buhay ang kanyang amo sa ilang sandali lamang mula sa isang atake ng espada. Ang alaala ng pagpatay ni Lin Feng kay Ling Tian sa isang hampas ng espada ay tila nagsasapawan sa kasalukuyang mga imahe sa kanyang isipan. Pinatay ni Lin Feng si Ling Tian tulad ng pagpatay ni Zhu Guqing sa kanyang amo, si Jiguang. Sa sandaling iyon, ang maliit na batang babae na ito ay nakadama ng walang katapusang karagatan ng panghihinayang. Dahil siya ay gumawa ng isang maliit na pangungusap na nakumbinsi si Ling Tian na pumunta sa Yangzhou City, siya ay patay na ngayon. Dahil sa kanya, gusto ng kanyang amo na si Jiguang na patayin si Lin Feng at sa halip ay siya ang pinatay. Nakaramdam siya ng walang katapusang guilt. Lahat ng ginawa niya ay biro. Ito ay laughably pathetic. Ang kanyang hindi kapanipaniwalang makapangyarihang kapwa-disipulo ay pinatay. Ang kanyang amo na nagudyok ng takot sa napakaraming tao, ay pinatay. Walang ideya si Lin Feng tungkol sa mga kaganapang nagaganap sa sandaling ito. Paano niya malalaman na naglakbay si Zhu Guqing sa yandang upang patayin si Jiguang kung kikilos siya laban kay Lin Feng? Hindi man lang kilala ni Lin Feng kung sino si Master Jiguang, at hindi rin niya alam na kung hindi nakialam si Zhu Guqing, maaaring nasa isang napakadelikadong sitwasyon siya sa hinaharap. Sa disyerto, nakaupo si Lin Feng na naka-cross-leg na nakapikit. Gayunpaman, ang kanyang nakakatakot na makapangyarihang kaluluwa ay lumulutang sa pamamagitan ng hangin. Gumugulong ang buhangin sa lupa habang umiihip ang hangin. Nagsimulang mag-focus si Lin Feng at ginamit ang kanyang purong chi para kontrolin ang paggalaw ng dilaw na buhangin. Kasalukuyang may nakalagay na scroll sa harap ng naka-cross-leg na si Lin Feng, isa na ibinuko niya. Sa scroll, makikita ng isa ang iba't ibang teksto at mga larawan. Ito ay isang pormasayon. Sa tuktok ng scroll ay ang salitang Nine Palace Dragon Formation. Natagpuan ni Lin Feng ang pormasayon na ito sa loob ng singsing ng matandang lalaki na pinatay niya sa pambansang kompetisyon at ginagamit ang oras na ito para matutunan ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 447, Tianya Hage. Sina Yu Minghe, Lin Hai at Meng Qing ay nakatingin sa unos ng gintong buhangin na nagsimulang mabuo. Unti-unting nabubuo ang pormasayon na ikinagulat ng lahat. Lahat sila ay nakatingin sa isa't isa nang hindi makapaniwala. Yumeng natigilan siya, ngunit nagulat siya. Nagtanong siya, natuto na ba si Little Feng ng anumang pangkukulam o pormasayon dati? Hindi ko alam.
Ngunit kung isasaalang-alang ang kanyang malawak na kaalaman, malamang na natutunan niya ang tungkol sa kulam at mga porma sayon noon pa man. Tsaka parang hindi naman superficial ang pagkakaintindi niya dito. Sagot ni Linhai. Si Yu Meng ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang Nine Palace Dragon Formation ay napakatanyag sa loob ng Imperial City. Kung ang isang tao ay nagawang ilabas ang porma sayon, maaari nitong bitag ang ibang tao sa loob. Kung ang isang taong hindi sapat ang lakas ay nakakulong sa loob, hindi siya makakalabas at mananatiling bilanggo magpakailanman. Si Lin Feng, pagkatapos lamang na pag-aralan ito ng maikling panahon, ay nagawang ipakita ang panimulang anyo ng porma sayon. Ito ay isang napakabihirang pangyayari na makakita ng isang taong napakatalino gamit ang porma sayon. Guro, tingnan mo, sabi ng isa sa mga babaeng nakaputi. Nakaturo siya sa malayo. Ang mga babaeng iyon ay pinalaki ni Yu Menghi, iginagalang siya ng lahat bilang kanilang Panginoon. Si Yu Meng ay itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang bagyo ng gintong buhangin, ito ay dahan-daang nagiging siyam na palasyo. Tumulutang sa hangin ang siyam na palasyo na ganap na nabuo mula sa buhangin. Hindi masama. Si Yu Meng ngumiti. Nagkaroon na ng hugis ang siyam na palasyo. Pagkaraan ng maikling panahon, magagawa ni Lin Feng na i-cast ang Nine Palace Dragon Formation. Paanong hindi siya magiging masaya para sa kanyang anak? Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay napuno ng malalim at misteryosong ekspresyon. Pumunta ka. Itinuro ni Lin Feng ang kanyang daliri at nagsimulang sumipol ang gintong buhangin sa hangin. Kasabay nito, ang dagandong ng dragon ay pumuno sa kalangitan. Napuno ng gintong buhangin ang hangin at kalaunan ay napalibutan si Yu Menghi at ang iba pa. Bigla na lang silang lahat ay nakatayo sa ibang lugar. Lahat sila ay nasa loob ng isang gintong silid. Magkasama sila kanina, ngunit sa sandaling iyon, sila ay bawat isa sa loob ng isang gintong silid. Lahat sila ay nakulong sa loob ng isang magkatulad na gintong silid. Ilusyon. Si Yu Meng ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nagyelo. Ilang sandali bago, naisip niya na kailangan pa ni Lin Feng ng ilang oras bago niya magamit ang formation, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang mali siya, nagawa ni Lin Feng na i-cast ang Nine Palace Dragon Formation. Inay, paano ito? Tanong ni Lin Feng nang humarap ito sa kanya. Hindi masama, sabi ni Yu Menghi habang nakangiti. Napahanga siya sa pamamagitan ng talento ng kanyang anak, siya ay napakatalino sa landas ng paglilinang, ngunit mayroon din siyang kapangyarihang gumawa ng mga spell at porma sayon. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Yu Menghi na maaari ding gumawa ng mga table tasks si Lin Feng at gumawa ng mga armas. Hindi niya alam kung gaano. Siya talentado sa maraming lugar. Ang kanyang kaluluwa ay napakalakas kumpara sa iba, kaya kahit na ano ang kanyang gawin, ang kanyang talento ay magiging pambihira. Kahit na ang kanyang pag-unawa sa chi ay mas advanced kaysa sa iba na may parehong dami ng kapangyarihan. Ang kanyang kaluluwa ay napakalakas na nagbigay daan sa kanya upang madama ang maraming iba't ibang mga domain, kabilang ang witchcraft, alchemy at marami pang iba. Ano man ang subukan ni Lin Feng, siya ay higit sa karaniwan. Ang kaluluwa ni Lin Feng ay ibang-iba sa isang ordinaryong tao. Dahil nilinang niya ang pamamaraan ng surplus souls, ang kanyang kaluluwa ay ilang beses na mas malakas kaysa sa iba. Ang katotohanan na si Lin Feng ay agad na lumitaw sa tabi niya sa ilusyon, ay hindi nagulat kay Yu Menghi, si Lin Feng ang kumokontrol sa pagbuo, gamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, malaya siyang makakapaglakbay sa kabuuan ng kanyang ilusyon. Kung nais niyang baguhin ang anumang bagay sa loob ng ilusyon, ito ay mag-iisip lamang, siya ay may ganap na kontrol. Kaya kung gusto niyang pumasok sa ilusyon, isang pag-iisip lang, ito na ang limitasyon ko, hindi ko na mahawakan ng mas matagal. Mukhang kakailanganin ko pa ng ilang oras para makabisado ito. Kailangan kong maabot ang punto na maipakita ito sa isang iglap at manatili itong walang katiyakan, saka ko lang napag-aralan ang formation spell na ito. Nang marinig ni Yu Meng si Lin Feng, tumanggo siya habang mukhang nasisiyahan, sa napakaikling panahon, napakarami nang nagawa ni Lin Feng. Si Lin Feng ay hindi mukhang mapagmataas o mayabang, nakatuon lamang siya sa pagmaster ng formation. Kahit na si Lin Feng ay maaaring magmukhang mayabang o magmukhang mayabang kapag nakikitungo sa kanyang mga kaaway, hindi talaga siya isang mapagmataas na tao, sa landas ng paglilinang, walang puwang para sa pagmamataas. Magiging mayabang lamang siya sa harap ng ibang tao, bilang isang paraan upang maiwasan nilang makita siyang mahina. Inay, kailangan ko po ang tulong ninyo dito. Gusto kong makita kung gaano kadaling basagin ang aking ilusyon. Maaari mo bang gamitin ang iyong kapangyarihan para sirain ito? Tanong ni Lin Feng. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kanyang ilusyon. Sige. Si Yu Menghi ay tumango habang naglalabas siya ng isang nakakagulat na malakas na chi. Mabilis na lumayo si Lin Feng sa kanya. Ang silhouette ni Yu Menghi ay kumikislap at lumipad siya sa hangin habang nakataas ang kanyang kamao sa itaas ng kanyang ulo. Agad na bumangga ang kanyang kamao sa bubong ng gintong silid. Gotcha. Ang mga gintong silid ay tila yumanig at parang mabibiyak. Si Yu Meng ay natigilan, ngunit kaagad. Pagkatapos, ngumiti siya. Pagkatapos ng kanyang suntok, walang humpay na kumalat sa hangin ang mga tunog ng pag-crack habang ang mga gininto ang silid ay nagsimulang masira sa limot. Pagkatapos, isang dagandong na tunog ang kumalat sa hangin at sa ganap na nawala ang ilusyon sa paningin. Si Lin Feng at ang iba pa ay bumalik sa gintong disyerto kung saan sila dati. Ang iba't ibang bahagi ng Nine Palace Dragon Formation ay nakadepende sa isa't isa. Kung masira ang isang spell, babagsak ang buong formation. Napabuntong hininga si Lin Feng na may pagkadismaya.
Kapag kaharap ang isang napakalakas na cultivator, maaari niyang subukan ang milyon-milyong iba't ibang pamamaraan, ngunit ang isang suntok ay sapat na upang talunin siya at masira ang kanyang ilusyon. Nang lumitaw muli ang iba sa disyerto, tumingin sila kay Linfang, nagulat pa rin ang lahat. Si Linfang ay sobrang talino, nakakagulat, natutunan niya ang mga spelling at nalikha ang porma sayon sa napakaikling panahon, talento iyon. Inay, gaano ito kalakas? Tanong ni Linfang sa kanyang ina. Si Yu Menghi ay may napakagandang ngiti sa kanyang mukha, tumanggo siya at sinabi. Little Fang, ikaw ay nasa pangalawang Zuan Chi layer ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng isang spell, magagawa mong makulong ang mga cultivator ng ikaapat na Zuan Chi layer nang walang problema. Nang marinig ni Linfang si Yu Menghi, ngumiti siya. Kapag ang isang magsasaka ay maaaring gumamit ng pangkukulam, sila ay nagkaroon ng kompletong kalamangan kapag nakikipaglaban sa mga may katulad na antas ng kapangyarihan. Kung hindi, ano ang magiging punto sa pag-aaral ng mga spells at formations? Kung walang pakinabang ang mga spelling, mas ligtas na mag-focus lamang sa cultivation. Sobrang talino kapag gumagamit ng mga spell ay maaari pang makulong at pumatay ng mga cultivator na may mga antas ng cultivation na mas mataas kaysa sa kanila. Sa sobrang mataas na paglilinang, walang imposible. Gayunpaman, nagawang isara ng mga spell ang mga puwang sa pagitan ng mga antas ng paglilinang na ginagawang isang katotohanan ng imposible. Sa makatuwid, maraming tao ang nag-alay ng kanilang buhay sa pangkukulam at sa pag-aaral ng mga spells at formations. Si Linfang ay hindi magiging isa sa mga taong iyon, para sa kanya, ang mga spells at alchemy ay mga tool na magagamit niya para makinabang ang kanyang cultivation. Sa spell na iyon, hindi siya matatakot na makipaglaban sa maraming cultivator sa ikaapat na layer ng Zuan Chi. Little Fang, gumugol ka ng maraming oras sa iyong paglilinang, kunin natin ang pagkakataong ito upang bumalik at magpahinga. Sabi ni Yu Menghi nang makita niyang si Linfang ay nagtatrabaho ng husto. Nakaramdam din siya ng pag-aalala, kung tutusin, paano natitiis ng sinumang ina na makita ang kanyang anak na nabubuhay ng ganoon kalupit. Ngunit umiling si Linfang at nagsabi, Ina, gusto kong pumunta sa Tianya Hage at bisitahin ang lungsod. Pupunta kay Tianya Hage. Si Yu Meng ay natigilan at nanatiling tahimik. Wala siyang alam tungkol sa misteryosong lungsod. Talagang umaasa siya na walang ideya si Linfang tungkol sa pagpunta doon. Ngunit gustong pumunta ni Linfang kaya hindi niya ito mapigilan. Sasama sa iyo sina Chunfang at Ziayu, sabi ni Yu Menghi habang tumatango. Hindi na kailangan, pupunta kaming dalawa ni Mengching, higit pa sa sapat iyon. Sagot ni Linfang habang umiiling. Pero, okay. Sagot ni Yu Menghi nang makita niya kung gaano katatag si Linfang. Nagpasya siyang tanggapin ang desisyon nito. Little Fang, Tianya Hage, kahit na ito ay isang lungsod, ito ay napakalaki. Kahit napakalaki, ito ay higit, mas malaki kaysa sa ating Imperial City sa Zuyu. Ang Tianya Hage ay may sentral na distrito, na puno ng mga nakakatakot na malalakas na magsasaka. Kung pupunta ka doon, maging maingat. Mas mabuti pang lumayo ka sa Central District. Binalaan si Linhai. Hindi siya mapakali, nasa banyagang lupain sila, ang mga panganib ay maaaring nasa lahat ng dako. Huwag kang mag-alala ama, mag-iingat ako. Sagot ni Linfang habang nakangiti. Mayroong ilang nakakatakot na malalakas na cultivator sa gitnang distrito ng Tianya Hage. Maaari bang mayroong mga cultivator ng layer ng Tianchi o mas mataas? Tungkol kay Linfang, iiwan niya si Zuyu maya-maya, sandali na lang. Siya ay pupunta at tuklasin ang kontinente ng Siyam na ulap upang makilala ang mas makapangyarihang mga magsasaka. Sa sandaling iyon, nasa harap siya ni Tianya Hage, ito ay isang magandang pagkakataon upang makilala ang hindi kapani-paniwalang malalakas na magsasaka at makita kung ano ang nakaakit sa kanila dito. Mengchi. Tumingin si Linfang kay Mengching, syempre, papayag siyang sumama sa kanya. Naglakad siya patungo sa kanya nang walang kahit anong salita at pareho silang bumaril sa malayo, naiwan lamang ang isang ulap ng gintong buhangin sa likuran. Tumingin si Linhai sa likod ni Linfang at ngumiti. Menghi, si Linfang ay naging isang tunay na tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 448, ang mga lobo ng disyerto. Si Linfang at Mengching ay tumatakbo sa disyerto at napaliligiran ng ulap ng buhangin. Ang disyerto ay napakalawak. Ilang oras nang tumatakbo sina Linfang at Mengching ngunit hindi pa rin sila nakadaan sa disyerto. Ang higit na ikinainis ni Linfang ay dahil sa patuloy na pagulan ng buhangin, maaari lamang silang tumakbo ng walang patutunguhan sa buhangin at hindi nila alam kung tama ang kanilang tinatahak. Mengching, paumanhin sa hindi pagtatanong ng higit pang mga detalye bago ako nagpasyang umalis. Sabi ni Linfang nang makita niyang natatakpan ng buhangin si Mengching at pagod sa pagtakbo. Nakonsensya siya. Ang akala niya ay mas maliit ang disyerto at madadaanan agad nila ito, ngunit makalipas ang ilang oras, bukod sa ilang silweta sa di kalayuan, wala pa silang nakasalubong. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Sabi ni Mengching habang umiiling. Tumingin siya sa malayo at itinuro habang sinasabi. Tingnan mo, may ilang tao doon. Tara na at tanungin natin sila. Tumingin si Linfang sa direksyon na itinuturo ni Mengching at nakakita ng ilang silhouette na gumagalaw sa disyerto. Pagkatapos ay sinabi niya, tara na at tingnan natin. Nagsimulang tumakbo ang dalawa at napakabilis, nakarating sila sa harap ng mga taong iyon. Ang grupo ay binubuo ng 4 na lalaki at isang babae. Parang may suot silang kakaibang damit, ang buhok nila magulo at gastasin din. Ang kanilang tanskin ay pinaraise sa kanilang magulo na buhok ay nagmistulang ligaw sa kanila. Gayunpaman, ibang-iba ang dalaga. Siya ay tila medyo maganda.
Nang makita ng 5 tao si Lin Fang na dumating, lahat sila ay napatingin sa kanya. Tumingin lang sa kanila si Lin Fang. Nasa foreign territory sila kaya mas magandang tingnan kung ano ang magiging ugali ng mga locals. Kumusta, maaari ba kitang tulungan? Tanong ng dalaga, nagkusa na magsalita muna na nagpaginhawa kay Lin Fang. Kahit na ilang salita lang ang sinabi niya, nakikita ni Lin Fang na ang mga taong iyon ay hindi gaanong naiiba sa kanila. Naliligaw kami sa disyerto. Maaari mo bang tulungan kaming mahanap ang aming pupuntahan? Magalang na tanong ni Lin Fang. Nang marinig ng mga taong iyon si Lin Fang, natigilan sila. Naligaw sila sa disyerto. Marahil sila ay mga kabataang maharlika na hindi umalis sa bahay, kung hindi, paano sila maliligaw? Tsaka napakalinis at eleganteng tingnan nilang dalawa kumpara sa grupo. Si Lin Fang ay gwapo at mukhang matalino para sa kanyang edad. Si Meng Qing, kahit na nakasuot siya ng pinong belo na nakatakip sa kanyang mukha, nakikita pa rin nila na napakaganda ng kanyang mga katangian. Isa lang ang direksyon na pupuntahan, ipagpatuloy ang paglipat sa kanluran at sa kalaunan ay aalis ka sa disyerto, ngunit patungo kami doon, sabay tayong pumunta. Sabi ng dalaga habang nakangiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, siya ay mukhang sobrang masigasig. Sige. Sabi ni Lin Fang. Paano siya tatanggi? Ang pakikihalubilo sa mga lokal na tao ay magiging isang mahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa kanilang kultura at tradisyon. Ang pangalan ko ay Nona, sabi ng babae habang nakangiti kay Lin Fang. Masaya siyang marinig ang mabilis na tugon ni Lin Fang. Lin Fang. Sagot ni Lin Fang. Lin Fang. Bulong ni Nona, pagkatapos ay nagtanong siya. Lin Fang, kung nawala ka sa disyerto, paano ka nakalabas dito? Wala akong magawa sa bahay kaya gusto kong maglakad-lakad. Sagot ni Lin Fang sa mahinang boses habang nakangiti. Galing ka sa lungsod. Tanong ni Nona na ikinagulat ni Lin Fang. Mula sa lungsod. Hindi kaya mula sa Tianya Hage ang mga taong ito. Maaari mong sabihin niyon, oo. Sumagot si Lin Fang habang tumatango, ang kanyang tugon ay napakabilis. Hindi nag-alinlangan si Noona sa kanyang mga sinabi, mukhang malinis at eleganteng sina Lin Fang at Meng Qing, kung naligaw sila sa disyerto, malamang na sila ay mula sa lungsod. Napakatapang mo, nakakagulat na napunta ka sa teritoryo ng mga lobo ng disyerto. Bamantong hininga si Noona na ikinagulat ni Lin Fang. Ang mga lobo ng disyerto. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang alam tungkol sa mga lobo ng disyerto. Hindi nakaimik si Noona. Anong uri ng Young Master si Lin Fang? Nakapagtataka, hindi niya narinig na ang mga panlabas na lugar ng lungsod ay teritoryo ng mga lobo ng disyerto. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Ito ang unang pagkakataon niya sa lupaing ito, ang katotohanan na hindi niya alam ang tungkol sa mga ito ay hindi kakaiba. Lin Fang, sa lungsod, maaaring may mga taong makakapagprotekta sa iyo, ngunit sa labas ng lungsod, sa teritoryo ng mga lobo ng disyerto, kailangan mong maging maingat. Ang mga ito ay lubhang ligaw, agresibo, brutal at marahas. Kung nakikita mo sila, kailangan mong iwasan. Sila ang pinakamalakas na grupo sa labas ng lungsod. Walang paraan para labanan natin sila. Ipinaliwanag ang Noona kay Lin Fang. Medyo naunawaan ni Lin Fang ang buong kwento. Ang mga lobo ng disyerto ay isa lamang makapangyarihang grupo ng mga tulisan. Throng, throng, throng. Nagsisimula ng manginig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa nang makita ang isang malaking ulap ng buhangin. Sa di kalayuan, may lumitaw na grupong nakasakay sa mga kabayo, si Noona at ang iba pa ay nagyelo sa takot. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa grupo sa di kalayuan, nang makita nila ang malaking ulap ng buhangin, unti-unting naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon sa mukha. Shit. Speak of the devil. Lin Fang, ang mga taong iyon ay mula sa Wolves of the Desert, kailangan na nating umalis, hindi natin kayang tumawid sa kanilang landas. Baka magdesisyon silang atakihin tayo. Habang nagsasalita, nagsimulang tumakbo si Noona, agad namang sumunod sa likod niya ang 4 na kasama niya. Napatulala si Lin Fang, sinulyapan niya ang mga kabayo sa malayo at pagkatapos ay sumunod sa likod ni Noona. Kailangan nilang magmadali kung gusto nilang makaiwas sa grupo ng mga bandido. Palakas ng palakas, ang tunog ng mga kabayong tumatakbo na parang papalapit. Tumingin si Noona sa likod at ang kanyang mukha ay namutla. Lumipat talaga sila sa direksyon nila. Nako! Nagulat si Noona. Nagsimula siyang tumakbo ng mas mabilis, ngunit paano siya makakatakbo ng mas mabilis kaysa sa mga kabayo? Napakabilis, dumating ang mga kabayo at pinalibutan sila, pagkatapos ay nagsimula silang tumakbo ng mga bilog sa paligid nila, na bumubuo ng isang singsing ng buhangin. Sa gitna ng ulap ng buhangin, mukhang nakakatuwa ang sitwasyon ng mga bandido, lalo na ang nangunguna sa kanila na isang binata. Parang sisabog na siya sa kakatawa. Panay ang titig niya kina Meng Qing at Noona, habang mukhang pervert. Hinatak ni Noona at ng kanyang mga kaibigan ng isang mahabang mukha. Ang pinakakinatatakutan nila ay talagang nangyayari. Nakapagtataka, naabutan nila ang mga lobo ng disyerto. Kagalang-galang at iginagalang na binata, hello, kami ay mga disipulo ng Blackwood Tribe. Anak ako ng pinuno ng Blackwood Tribe. Hindi sinasadyang nag-cross ang landas mo, sana hindi ka masaktan at palayain mo na kami. Sabi ni Noona sa magalang na tono. Kasabay nito, idineklara niya ang kanyang katayuan sa lipunan sa pagtatangkang gawing mas agresibo ang Wolves of the Desert. Sa wakas ay tumigil ang mga kabayo sa pagtakbo. Malamig na ngumiti ang masamang mukhang binata at sinabi. Ang anak na babae ng pinuno ng Blackwood Tribe. Wow, kamanghamanghang, napakahusay. Ikaw. Halos takutin mo ako. Ha ha ha. Lahat ng mga lobo ng disyerto ay tumawa.
Tila sinusubukan ni Noona na gamitin ang kanyang katayuan sa lipunan bilang isang hadlang. Ngunit ang mga taong iyon ay walang pakialam sa lahat, tila si Noona at ang iba pa ay lubhang malas sa pagkakataong ito. Paano ko haharapin ang babaeng iyon ng Blackwood Tribe? Sabi ng binata habang tumatawan na parang baliw. Tanong niya sa grupo ng mga bandido. Ibalik natin siya. Siyempre, dapat natin siyang ibigay sa pangalawang young master, pwede siyang maging ikawalong asawa. Biro ng grupo habang tumatawa ng hysterical na ikinamatay ng mukha ni Noona. Kakatawag lang sa kanya ng mga taong iyon. Pangalawang young master. Ikalawang young master, hindi ko alam na ang isang kagalang-galang at kagalang-galang na tao na tulad mo ay lilito sa lugar na ito. Mangyaring patawarin ang aking pagkakasala, ang Blackwood Tribe ay lubos na magpapasalamat sa iyong kabaitan. Sabi ni Noona na nakakamatay pa rin ang mukha. She sounded very sincere though. Sumimangot si Linfang at malamig na tumingin sa grupo. Ang mga lobo ng disyerto na iyon ay eksakto kung paano niya maiisip ang isang grupo ng mga mandarambong. Sila ay mga bandidong nakasakay sa kabayo, wala nang iba pa. Ngunit makapangyarihan sila kaya naman natakot si Noona at ang iba pa. Siguro oras na para sa walong asawa. Sabi ng pangalawang young master sabay tawa ulit. Kaagad pagkatapos, nagsimula siyang tumakbo ng buong bilis. Sana narinig at naintindihan ni Noona. Sa tanghali, pupunta ako sa Blackwood Tribe at magpo-propose ng marriage alliance sa pagitan natin. Dapat nandoon kayong lahat, ni isang tao ay hindi pinapayagang lumiban, kapag nawala ang isa sa inyo, lipulin natin ang Blackwood Tribe. Sabi ng pangalawang master na ang silweta ay nawawala sa abot tanaw. Sumunod sa kanya ang iba pang miyembro ng Wolves of the Desert, nag-iwan ng malaking ulap ng dilaw na buhangin sa likuran nila. Namutla ang mukha ni Noona, isang marriage alliance. Mapipilitan siyang maging asawa ng pangalawang master ng Wolves of the Desert. Bukod pa rito, siya ang magiging ikawalong asawa, o maaaring maging ikasyam o ikasampu. Noona, bilisan na natin bumalik. Pag-uusapan natin ang ating ulo. Sabi ng isa sa mga lalaki kay Noona, mukhang balisa siya. Umalis. Si Noona parang maiiyak na siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses. Mukhang ako ang may kasalanan, sa labas ng lungsod, ang mga lobo ng disyerto ay nasa lahat ng dako. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 449, ang tribo. Tumingon si Noona at tumingin kay Linfang. Linfang, asawa mo ba ang magandang babae na iyon? Asawa. Natigilan si Linfang, ngunit agad siyang ngumiti ng mainit at sumagot. Oo, siya nga. Nang marinig siya ni Mengching, na nakaupo sa tabi niya, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan ngunit kasabay nito, isang matamis at mainit na pakiramdam ang sumalakay sa kanyang puso. Dapat tumakas kayong dalawa, dali. Bumalik ka sa lungsod. Sabi ni Noona, mukhang nagulat si Linfang at sumagot. Ngunit narinig mo ang taong iyon, sinabi niya na bukas ng tanghali, dapat nandoon tayong lahat, wala ni isa man sa atin ang dapat na nawawala, kung hindi, sisirain niya ang iyong tribo. Narinig ko siya ngunit hindi kita maaring isali, ang pangalawang batang master ng Wolves of the Desert ay malamang na interesado rin sa iyong asawa, dapat kang tumakas sa lalong madaling panahon. Sabi ni Noona, pinayuhan niya si Linfang na umalis. Ano naman sayo? Paano kung may nangyaring sakuna? Nagulat si Linfang, hindi niya akalain na papayuhan sila ni Noona na umalis kapag siya ay nasa ganoong kritikal na sitwasyon. Isasakripisyo ko ang aking sarili at pakasalan ng pangalawang young master ng Wolves of the Desert, at walang masamang mangyayari sa Blackwood Tribe. Sabi ni Noona, hindi mo magagawa iyon, paano mo siya mapapangasawa? Sabi ng isa sa mga binata na nanginginig sa ulo. Nang makita ni Noona ang ekspresyon ng mukha nito, ngumiti siya ng pilit at sinabi. Keishan, pasensya na, hindi kita mapapangasawa sa hinaharap kapag ikaw ang pinakamalakas na mandirigma sa tribo. Noona, hindi kita hahayaang pakasalan ng isa sa mga lobo ng disyerto. Sagot ni Keishan na may barbaric na ekspresyon sa mukha. Paulit-ulit niyang ipinilig ang ulo. Si Noona ay nakangiti ng pilit. Anong malas para sa kanila na makaharap ang pangalawang batang master ng Wolves of the Desert? Noona, sabi ni Linfang sa sandaling iyon na nagpalingon sa kanya ni Noona. Gaano kalakas ang mga lobo ng disyerto? Tanong ni Linfang. Tumingin si Noona kay Linfang at agad na nagsimulang magsalita ng dahan-dahan. Napakalakas. Sa totoo lang, ang mga Wolves of the Desert ay isang tribo, sila ang pinakamalakas na tribo sa labas ng lungsod. Mas malakas sila kaysa sa karamihan ng iba pang mga tribo kung kaya't malaya silang gumagala. Bukod sa kanila, marami pang tribo ang gumagala sa disyerto at marami sa mga tribong iyon ang madaling sirain ang aking tribo. Paano ang kanilang lakas sa labanan? Tanong muli ni Linfang. Ang mga lobo ng disyerto ay isang tribo na nahahati sa maraming mas maliliit na tribo, upang maging pinuno ng isa sa mga sanga na iyon, ang isang cultivator ay dapat na hindi bababa sa nakalusot sa Zuan Chi layer. Sila rin ang nagpapatuloy ng tribo at napakalakas. Ang mga lobo ng disyerto ay maraming malalakas na cultivator. Ang pinakamahina sa kanila ay sa layer ng Lingchi. Bukod dito, ang pinuno ng buong tribo, ang hari ng mga lobo, ay napakalakas, ngunit hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Ang masisiguro ko ay nabasag niya man lang ang unang Zuan Chi layer sa pangalawa, o marahil higit pa. Kung hindi niya magagawang kunin ang kanyang posisyon bilang hari ng mga lobo. Matapos ipaliwanag ni Noona ang mga bagay na iyon kay Linfang, nanatili siyang tahimik ng ilang sandali, kumikislap ang kanyang mga mata, pangalawang Zuan Chi layer. Sabay tayong pumunta sa Blackwood Tribe. Sabi ni Linfang sa sandaling iyon, na ikinagulat ni Noona, hindi niya maintindihan kung bakit gustong sumama ni Linfang. Linfang, sigurado ka ba?
Mataimtim na tanong ni Nona. Sigurado ako. Sabi ni Linfang habang tumatango. Tumiti siya at idinagdag. Kailangan mo pa ring ipakita sa akin ang daan palabas sa disyerto. Nang marinig ni Nona si Linfang, ngumiti siya. Dahil pinilit ni Linfang, hindi na niya susubukang kumbansihin pa siya. Tumango lang siya at sinabi. Sige, bumalik na tayong lahat sa Blackwood Tribe. Iyon mismo ang sinabi ni Nona, nagpatuloy sila sa direktang pantungo sa kanluran. Pagkaraan ng ilang sandali, nakalabas na sila sa disyerto, ngunit ang tanawin ay hindi katulad ng inaakala ni Linfang. Ang lupain ay isa pa ring malawak at walang hangganang disyerto, ngunit may mga kakaibang puno na tumutubo mula sa buhangin upang bumuo ng isang gubat. Sa abot ng nakikita ni Linfang ay may buhangin at kakaibang mga puno. Siyempre, maraming tribo ang malamang na naninirahan sa gubat o gumagala sa bukas na disyerto, tulad ng mga lobo ng disyerto. Ang Blackwood Tribe ay nakatayo sa isang burol. Mayroong 5-6 na raang kabahayan na itinayo sa paligid ng burol. Ito ay mas mukhang isang napatibay na nayon sa burol. Tulad ng inaasahan, ito ay isang maliit na tribo lamang. Naisip ni Linfang nang makita niya ang maliliit na bakod at simpleng depensa na itinayo. Ang kanilang mga depensa ay hindi maganda ang hitsura. Sila ay napakapangunahing mga depensa. Nagawa nilang pigilan ang mga normal na tao at mababanggas na hayop, ngunit malayong mapigil ang karamihan sa mga cultivator. Nang bumalik si Nona, nagsimulang bumati sa kanya ang lahat ng tao. Walang nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang nakuha sa kanyang paglalakbay, gayunpaman, lahat ay nakatingin lamang kina Linfang at Mengqing. Masyado silang curious kung sino ang mga taong ito. Nona, sino ang dalawang estranghero na iyon? Tanong ng isa sa tribo. Sila ang mga bago kong kaibigan, nagkita kami sa disyerto. Paliwanag ni Nona. Hindi niya binanggit kung ano ang nangyari sa disyerto kasama ang mga lobo ng disyerto. Ayaw niyang may magpanik. Nona. Sabi ng isang malakas at masiglang boses na nagpaputol sa usapan. Ang mga tao ay dahan-daang nagbukas ng landas at sumigaw ng ang ulo ay dumating na, isa pagkatapos ng isa. Ama, binuksan ng mga tao ang daan at isang matangkad at malakas na lalaki ang lumitaw sa harap ng Nona. Nona, wala ka bang ibinalik na gamit? Tanong ng pinuno ng Blackwood Tribe. Napailing na lang siya, hindi niya alam ang sasabihin. Nona, may nangyari ba? Isang bagay na pumipigil, sa iyong bumalik na may magandang ani. Tanong ni Himo sa sandaling iyon. Muling umiling si Nona at sinabi. Wala po, ama, anong pinag-uusapan niyo? Biglang sinabi ni Heishan habang pasulong, tumingin siya kay Himo at sinabi. Foster father, nakatagpo namin ang mga lobo ng disyerto. Ang mga lobo ng disyerto. Nang marinig ng karamihan ang kanyang mga salita, maraming tao ang nagsimulang manginig. Lahat sila ay mukhang takot na takot. Hoy Shan, tumahimik ka nga. Sigaw ni Nona, ngunit pinandilatan siya ng kanyang ama hanggang sa ibinaba niya ang kanyang ulo sa katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Heishan. Anak, sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Foster father, nasagasaan namin ang dalawang ito noong tumatawid sa disyerto, pagkatapos ay lumitaw ang mga lobo ng disyerto. Isa sa mga lalaking kasama nila ay ang pangalawang young master. Malinaw niyang sinabi na sa tanghali bukas, darating siya at magpo-propose ng marriage alliance. Sinabi rin nila na dapat nandito tayong lahat, kung may nawawala sa atin, sisirain nila ang tribo. Hindi pa tapos magsalita si Heishan ay nagkagulo na ang mga tao sa paligid nila. Lahat ng uri ng mga nakakagulat na komento ay kumalat sa karamihan ng tao. Si Himo ay mukhang natulala rin. Ang pangalawang batang master ng Wolves of the Desert. Ang perwisyo raw na binata na ito ay nagmahal ng mga babae higit sa ano pa mang bagay sa buhay. Kung makakita siya ng magandang babae, mapipilitan itong maging asawa. Mayroon na siyang 7 asawa ngunit hindi pa rin ito sapat para sa kanya, hindi siya nasiyahan. Nona, ano ang balak mong gawin? Nona, nanatiling tahimik siya ng ilang segundo at sumagot. Gusto kong umalis si Linfang at ang kanyang asawa. Pagkatapos ay isasakripisyo ko ang aking sarili at ikakasal ang pangalawang young master mula sa Wolves of the Desert, sa ganoong paraan, ako lang ang maghihirap, walang ibang kailangang makisali at walang mangyayari sa tribo. Masyado kang walang muwang, sabi ni Himo na hamarang sa kanyang anak. Imposibleng makipag-bargain sa mga ganyang tao. Tsaka paano mo malalaman na ikaw ang gusto niya? Habang nagsasalita, sumulyap si Himo kay Mengqing. Nakikita niya kung gaano siya kaganda, malamang na interesado sa kanya ang pangalawang young master. Nona, hindi mo pa rin pinapakilala sa akin ang dalawa mong kaibigan. Tanong ni Himo sa malakas na boses habang nakatingin kay Linfang. Sumulyap si Linfang sa kanya. Karapat-dapat talaga si Himo na maging pinuno ng Blackwood Tribe, ang paraan ng paghawak niya sa mga bagay-bagay ay mas nasanay kaysa Nona. Nakilala ko si Linfang sa disyerto at naging magkaibigan kami. Asawa niya ang magandang babaeng iyon. Sabi ni Noon na pagpapakilala sa kanyang mga kaibigan. Oh, mukhang perfect match sila. Sagot ni Himo habang tumatango. Agad niyang idinagdag. Gabi na, humanap ng lugar para sa ating mga bisita. Heishan, dalhin mo si Linfang at ang kanyang asawa sa isa sa mga guest house, huwag mo rin silang abalahin at hayaan mo silang magpahinga. Nang marinig ni Heishan ang utos ni Himo, tumango siya at sinabi. Sige, hahayaan ko silang magpahinga. Sinulyapan ni Linfang si Noona at nakita niyang nakabuka ng kaunti ang bibig niya, nagulat siya pero hindi siya nagsalita, wala rin naman itong silbi kaya nanatiling tikom ang bibig niya. Linfang, sumama ka sa akin. Magalang na sabi ni Heishan. Kaagad pagkatapos, dinala niya sina Mengqing at Linfang sa isang malaking bahay at inihanda ang lahat para sa kanila upang manatili sa gabi. Walang sinabi si Linfang at masayang tinanggap.
Pagkaalis ni Heishan, sumimangot si Lin Feng. Pumunta siya sa bintana at binuksan iyon. Kitang-kita niya na may mga taong nagmamasid sa kanila. Hindi nagtiwala si Heishan kay Lin Feng, natatakot siyang umalis si Lin Feng at maging sanhi ng pagkawasak ng Blackwood Tribe. Sa makatuwid, mayroon siyang mga taong nanonood sa kanila, handang harangin sila kung aalis sila. Ngunit kung gustong umalis ni Lin Feng, magiging kapaki-pakinabang ba ang alinman sa mga ito? Ang walang kapantay ng martial god, unang yugto. Kabanata 450, ang pinakamahalagang tao. Si Heimo ang pinuno ng Blackwood Tribe, hindi niya kayang maging kasing muwang ng noona at sabihin sa kanila na umalis. Bukod pa rito, mas naiintindihan ni Heimo ang sitwasyon kaysa kay Noona, ang pangalawang young master ng Wolves of the Desert ay malamang na hindi interesado kay Noona, kundi sa asawa ni Lin Feng. Kung ganoon talaga ang kaso, pagkatapos ay simula nang umalis si Lin Feng, tiyak na mawawasak ang Blackwood Tribe. Iyon ang huling bagay na gustong mangyari ni Heimo. Hindi niya kayang isugol ang libu-libong buhay at hayaan silang umalis. Kahit na naiintindihan ni Lin Feng ang pananaw ni Heimo, nakaramdam pa rin siya ng galit. Siyempre, siya si Lin Feng at hindi si Heimo. Sina Heimo at Lin Feng ay hindi magkaibigan o magkaaway, kaya bakit niya pakialam ang pananaw ni Heimo? Ayaw payagan ni Lin Feng na tiktikan siya ng iba, walang tatanggap ng ganoong bagay. Kung talagang gusto niyang manatili sila, maaari niyang sabihin sa kanila ng malinaw, hindi niya kailangang gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan. Bukod pa rito, pumunta si Lin Feng dito sa pamamagitan ng kanyang sariling kusa. Lalabas na ako. Sabi ni Lin Feng kay Meng Qing habang nakangiti. Bahagyang tumanggo si Meng Qing. Siyempre naramdaman niya ang mga tao sa paligid nila, hindi rin siya comfortable dito. Sino ang papayag na panoorin sila ng mga hindi kilalang tao habang natutulog o naglilinang? Umalis si Lin Feng sa silid at nagsimulang maglakad palayo. Kamukha niya aalis siya sa teritoryo ng tribo ni Heimo. Gaya ng inaasahan, hindi pa nakakalayo si Lin Feng nang may lumitaw na dalawang silhouette sa harapan para harangin siya, habang sila ay nanatiling tahimik. Anong gusto mo? Tanong ni Lin Feng na parang walang pakialam. Malamig pa rin. Mahal na panauhin, mangyaring bumalik. Sabi ng isa sa kanila, nakasuot siya ng itim na damit at may lamig sa boses. Walang ekspresyon siya. Gusto kong lumabas para mamasyal. Sagot ni Lin Feng habang umiiling. Mahal na panauhin, mas mabuti na bumalik ka, may ilang mabangis na hayop dyan, hindi ito ligtas. Sabi ng kanyang kausap habang nakaharang pa rin sa kanyang dinadaanan. Hindi ko kailangan na mag-alala ka sa kaligtasan ko, sabi ni Lin Feng habang nakangiti at nagpatuloy sa paglalakad. Natigilan ng dalawang tao at agad na gumalaw muli sa harapan niya habang sumisigaw. Dahil ganyan, huwag mo kaming sisihin. Bakit naman kita sisisihin? Sabi ni Lin Feng na parang walang pakialam. Pagkatapos ay naglabas siya ng nakakatakot na enerhiya na nagpalamig sa dalawang tao sa kinatatayuan. Nagulat sila. Mawala ka, sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang sigaw ay nagdulot ng takot upang madaig ang puso ng dalawang taong nakaharang sa kanyang dinadaanan. Kasabay nito, ang isang kamao ay dumapo sa bawat dibdib nila at ang kanilang mga katawan ay pinadala ng paatros. Gusto nilang umasa sa iyo para manatili ako dito, ngunit ito lang ang halaga mo. Malamig na sabi ni Lin Feng. Ang dalawang tao ay gumagapang sa lupa at marahas na nakatitig kay Lin Feng. Agad nilang binuhat ang sarili nila at tumakbo palayo. Malamig na umungol si Lin Feng, tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Tumingin siya kay Meng Qing at sinabi, Meng Qing, dito ba tayo dapat manatili ngayong gabi o lumabas? Umalis na tayo. Magiging mas kalmado sa labas. Sabi ni Meng Qing habang nakangiti. Hinawakan ni Lin Feng ang kamay ni Meng Qing at nagsimulang gumalaw. Sa mga araw na ito, huminto si Meng Qing sa pagtanggi sa kanyang mga pagsulong. Hinawakan niya ang kamay ni Lin Feng at sabay silang umalis sa tribo. Bumangon sila, sa himpapawid at gumuhit sa kalangitan. Sa isang kisap mata, wala na sila. Pagkaalis ni Lin Feng at Meng Qing, isang grupo ng mga tao na may mga sulo at parolang sumugod patungo sa guest house. Nang makita nilang walang laman, namangha sila. Bastos. Saan sila nanggaling? Galit na galit si Heimo. Tatay, hindi miyembro ng ating tribo si Lin Feng, kung aalis siya, hayaan mo na lang, hindi tayo dapat makialam sa iba. Sabi ni Noona na nasa tabi niya. Tumahimik ka, sabi ni Heimo. Ano ang alam mo? Umalis na sila which means magtatapos ang ating Blackwood Tribe. Kung gusto mong pakasalan ang pangalawang young master ng Wolves of the Desert, problema mo iyan, pero ngayon lahat ay kasali, lahat ng mga kapatid mo ay mamamatay. Namutla ang mukha ni Noona, kumaibot ang kanyang mga labi at sinabi niya. Tatay, kasalanan mo ang pagpapadala ng mga tao para tiktikan si Lin Feng, kung hindi ay hindi siya aalis. Kung gusto niyang iwasan ang sitwasyon, hindi na sana siya pumunta sa aming tribo noong una. Smack. Galit na galit si Heimo at agad na sinampal ang mukha ng kanyang anak. Mukha siyang malamig sa yelo. Ikaw na Beckhot. Tingnan mo kung anong nangyari. Tutuloy ka ngayon sa guest house, ay lalak ko ang pinto, at bukas pagdating ng pangalawang master, ibibigay ko sa kanya ang susi. Magiging kanya ka at babatiin ko pa siya sa kasal. Malamig ang boses ni Heimo. Pagkatapos ay inutusan niya ang ilang gwardya na manatili at pigilan siya sa pag-alis. Nakakamatay na mapatla ang mukha ni Noona at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa mga tribong tulad nito, ang mga lalaki ay may ganap na superioridad kaysa sa mga kababaihan, ang Blackwood tribes ay hindi naiiba. Para sa kapakanan ng tribo, ang kanyang ama ay aalisin ang kanyang sarili sa lahat ng damdamin at iiwan siya, isakripisyo siya para sa kapakanan ng buong tribo. Walang ideya si Lin Feng kung ano ang nangyayari pagkatapos niyang umalis.
Nakarating na sila sa tuktok ng isang maliit na bundok. Napakadilim at malamig na gabi noon sa disyerto. Bahagyang gumalaw si Meng Qing at ipinatong ang kanyang ulo sa mga balikat ni Lin Feng. Pagkatapos ay sinabi niya, Lin Feng, hindi mo ba nararamdaman na may kakaiba sa lugar na ito? Parang may kakaiba. Ha? Si Lin Feng ay natulala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Meng Qing at sinabi, nararamdaman mo rin. Tumiti si Meng Qing at sinabi, Lin Feng, huwag kalimutan na nagsasanay ako ng mas mababang kasanayan sa buwan, ang araw ay nasa polar nito. Pareho kong nararamdaman ang tubig at apoy. Tumanggo si Lin Feng. Ang tubig at apoy ay magkasalungat na elemento kaya hindi nakapagtataka si Meng Qing na maramdaman ang napakalaking apoy na si Qi. Nararamdaman ko rin. Parang may apoy na naglalagablab sa ilalim ng ating mga paa na maaaring sumabog anumang oras. Nasanay na si Lin Feng ng Cosmos Burning Sun Skill, hindi pa rin niya ito nagawang isulong sa isang tunay na Sun Skill, ngunit nasa level pa rin ito ng Lower Sun Skill. Sapat na upang maramdaman na sa ilalim ng kanilang mga paa, isang nakakatakot na apoy na nag-aapoy si Qi, ito ay isang nakakatakot na pakiramdam. Iniisip ko kung naramdaman din ito ng aking ina at ama noong dumating sila. Bulong ni Lin Feng habang nakatingin sa malayo. Huwag mo na masyadong isipin. Magpahinga ka, bukas, babalik tayo sa Blackwood Tribe. Sabi ni Meng Qing habang nakasandal sa katawan ni Lin Feng at nakangiti. Meng Qing, paano mo nalaman na babalik tayo? Dahil naiintindihan ko ang puso mo. Kung hahayaan natin ito ng ganoon, maaari itong maging isang sakuna para sa noona. Maaari siyang manatili sa amin kung gusto mo. Sagot ni Meng Qing sa malambing na paraan. Nagulat si Lin Feng. Wala kang pakialam na may ibang babae sa tabi ko. Wala talaga akong pakialam, Lin Feng, kung makatagpo ka ng isang babaeng gusto mo, maaari siyang manatili sa atin, wala akong pakialam. Hanggat may puwang para sa akin sa puso mo, wala akong pakialam. Si Lin Feng ay namangha. Habang nag-uusap, mukhang malungkot si Meng Qing, naisip ba niya na okay lang? Nagsisinungaling ka, sabi ni Lin Feng habang nakatingin sa malayo. Nanginag si Meng Qing sa mga salitang iyon. Well, kahit hindi ko gusto, kailangan kong tanggapin. Ang pinakamahalaga sa akin ay laging may lugar ako sa puso mo. Sagot ni Meng Qing sa malambing na paraan. Matamis at malumanay ang boses niya. Pinahal niya si Lin Feng ng buong puso, hindi niya iyon mababago. Takot na takot siyang mawala siya. Hindi mahalaga na ang kanilang pag-iibigan ay isang kahanga-hanga at magandang kwento, o kung siya ay sobrang ganda, hindi niya maiwasang matakot na mawala siya. Niyakap ng mahigpit ni Lin Feng si Meng Qing at pinasadahan ng mga daliri ang buhok nito. Ang kanyang mukha ay puno ng init at tamis. Si Meng Qing ang kanyang unang pag-ibig. Palagi siyang nasa tabi niya, lagi niya itong pinoprotektahan at hindi kailanman humingi ng anumang kapalit. Malamig man o tumatawa ng buong puso, mahal siya nito. Para sa ngiti ni Meng Qing, handa siyang gawin ang lahat, sisirain niya ang mundo para sa kanya. Paano niya napigil ang mahalin siya? Kung may ibang babae, si Meng Qing, walang makakapalit sa iyo, walang sinuman. Ikaw ang palaging magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Si Lin Feng ay nakatingin pa rin sa malayo, ngunit mayroon siyang napakagandang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi siya pumayag na isang babae lang ang nasa tabi niya, dahil sa Imperial City, may isa pang babae na walang ibang gustong makatabi, naghihintay ito sa kanya. Ginugo niya ang kanyang mga araw sa pagguhit ng mga larawan ng kanyang mukha, inialay niya ang kanyang buong buhay sa kanya. Minsan, tinatanong ni Lin Feng ang kanyang sarili kung bakit napakalayo niya para sa isang babae, bakit niya gagawin ang lahat para sa isang ngiti. Para sa pag-ibig, magagawa ng isang tao ang dakilang bagay, para sa pag-ibig, walang imposible. Nang marinig ni Meng Qing si Lin Feng, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Sinasabi niya na siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang puso at na siya ay palaging magiging. Sapat na iyon, para sa kanya, sapat na iyon.